puntahan muna natin, ano po, ang Senado. Mukhang ano ba ibig sabihin nito? Parang tutulungan nila itong dalawa na ito, 'no? Kakanlungin ba nila? Sa oras na lumabas po ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa, Bongo, at yung iba pang mga kasama, mga bossing, ano kaya ang gagawin ng Senado? Papapasukin sa loob, hindi hahayaan makulong, hindi hahayaang makuha si Senator Bato de la Rosa at itong si Bongo. Sabi ni Kuya Lokis, live ba to Kuya Mark? Ganda ng polo shirt mo, salamat. Live na live yan, nabasa ko nga eh. Ano po sabi dito mga bossing? Sabi dito mga kababayan, Senate mulls emergency caucus over possible ICC arrest warrant Bato versus Bongo. Nako, ang tanong dyan, makikita natin, no? Ang sagot dyan, makikita natin, bukas na bukas ho, mga kababayan. Kung lilitaw itong si Senator Bongo, kung papasok si Senator Bongo. Sabi ni WhatsApp, please lang, kunin nyo na sila. Ikaw naman, minamadali mo naman. Pero ako naniniwala ako doon sa mga pahayag at doon sa mga sinabi ni Bato de la Rosa na ang ICCO ay nasa Pilipinas na. Ang ICCO ay nandyan lang sa tabi-tabi. Kung maalala nyo, nung sinabi ni Senator Bato de la Rosa, ang ICC ay nasa hotel, sa isang hotel sa Pasay, at kinukumbinse o pinipilit daw po yung mga kapulisan na tumestigo laban sa kanya. Kung ganun pong nakakapasok sila, actually hindi naman sila bawal. Malamang po, nandiyan na nga talaga ang ICC. Nasa paligid lang ho nila, mga bossing. Di ba? Ngayon, malalaman natin ang kasagutan bukas. Kung si Senator Bongo ay hindi na din po papasok. Ako po naniniwala, base po doon sa mga nakikita ko na mga ugali at estilo ng mga DDS, na mga senador, na mga senator, ako ho ay naniniwala na hindi na ito papasok bukas. Hindi na magpapakita ito. Kagayang-kagaya po ng style ni Senator Bato de la Rosa. Ano? Sabi dito, the Senate leadership is planning to call an emergency caucus to determine how the chamber will respond if arrest warrant are issued against Senator Bongo at Rodante Marcoleta. Hindi, sorry. Yan ang gusto kong makulong din eh. No, Ronald De La Rosa, following their inclusion in the crimes against humanity case filed before the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte. Senate President pro tempore Panfilo Lacson said they would need to discuss as a body how to handle the situation, including whether the two senators could seek refuge with Senate premises if warrant are served. Ano naman, habang sila ay senador, kakanlongin nyo sila dyan. Habang senador ay nandiyan lang sila sa loob ng Senado, tapos yung mga kapulisan nandoon lang sa labas. Di ba? Ang problema pa ni Bongo, may kaso na sa ICC o magkakaso na o eto na, sinasabi na co-perpetrator siya or subwat siya. Tapos may kaso pa din sa Pilipinas na kinasuhan ni dating Senador Antonio Trillanes, kung matandaan nyo, santambak yung mga papeles, dokumento, ebidensya laban dito kay Bongo. Nung panahon ng CLTG na itinatanggi ni Bongo na alam niya daw yung CLTG. Ako alam ko yun eh. CLTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Yun eh. Ngayon, pag-uusapan namin yan kung magiging desisyon ng nakakarami kung ano ang maibibigay sa aming dalawang kasamahan. Well, just cross the bridge, no? When we get there, kasi wala pa naman tayo doon. Pero papunta na po kayo doon. Diba si Romy Escalera Brothers? Doon na din yan. Ako nga, naniniwala ako na talagang yung kay Bato de la Rosa na warrant of arrest, meron na yun eh.
hinihintay na lang na lumitaw si Bato de la Rosa para maging activate ulit yung warrant of arrest na yon. Diba? Hinihintay na lang. Kasi nakita mo, chismax pa lang, chismis pa lang. Wala pang opisyal na talagang may warrant of arrest pero bigla nang nawala. Yung pagyayabang at puro sinasabi ni Bato de la Rosa na I am ready, nawala po bigla. Hindi na po nagpaparamdam ngayon. Diba? Sabi ni Ardayan, tingin ko ready na yung warrant, waiting siyang lumabas. Correct. At tingin ko din mga bossing, para tipid sa gasolina ng eroplano tingin ko isasabay na din si Bongo dyan. Mga kababayan, malamang mag-iiyakan na naman po yung mga DDS. Paano kasi? Binigyan sila ng pagkakataon. Lalo na, Kongreso ng Pilipinas. Pabor sa kanila yung ginawa ng Kongreso dati na iniimbita sila para makapanayam o matanong sila doon Pero wala, hindi sila pumunta. Binaliwala nila. Ano po? Binaliwala nila. Kung narinig sana nating lahat kung ano yung kanilang mga dahilan at kung ano yung kanilang mga depensa para sa sarili nila, malamang po. Kung tama naman yung ginawa nila, malamang po mga kababayan, sa kanila tayo nakakampi. Di ba? Wala Ang ginagawa nila, pilit nilang iniiwasan lang. Ang ginagawa nila, tinatakasan lang ho nila mga bossing. Di ba? Paano natin sila maipagtatanggol? Ngayon, ang iniisip pa ng kapwa natin Pilipino o ng majority ng mga Pilipino, guilty kasi yung mga yan. Kaya takbo ng takbo, kaya ayaw magpaliwanag, kaya takot magpaliwanag. Yun ho, hindi natin ho sila masisisi patungkol po doon, mga bossing, di ba? O dagdag pa, at this point in time, syempre, spekulasyon lahat. Kung halimbawa pang mayroong warrant of arrest, mayroon bang red notice? Mag-coordinate ba ang Interpol? No? At may proseso rin dyan. Alam nyo ho, mga kababayan, ang laking tulong ng Interpol sa Pilipinas. Kapag tayo yung mayroong kapag tayo yung mayroong pabor sa Interpol, di ba, Ma'am Neng Gigi? Pag tayo yung may pabor sa Interpol, mga kababayan, sige, nandiyan. Si Alice Guo, tumakas. Baka pwede naman, Interpol, pakitulungan kami. Sige, ayun. Ilang araw lang, arestado, nakuha doon sa Indonesia. Tama ba, Indonesia? Interpol, eto si Tebes, kailangan namin dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas. Ngayon mga kababayan, sila naman ang may kailangan sa atin. Nakiusap ang ICC doon sa Interpol. Interpol, may problema kami. Bakit? Kailangan na naming arestuhin o kailangan na naming mapasa kamay namin si Bato de la Rosa at itong isang senador pa ng Pilipinas na si Bongo. Baka pwede naman, ito may warrant of arrest kami. So ngayon, dahil nga ang Pilipinas ay hindi nakikipag-coordinate sa ICC o hindi tumutulong sa ICC, hindi ho. Ako ho, kahit sumusuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, naniniwala ho ako na, kumbaga, may ano yan, may pitik yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige nga, yung mga magugulo sa Pilipinas, kunin nyo na. Total naman malinaw na nung mga panahon na joint force pa ang Pilipinas, ang ICC, may karapatan naman talaga kayong may jurisdiction naman talaga kayo. Sige nga, para mabawasan na yung yun ho yung paniwala ko doon. Baka nga ho pagka nalaman na mamamayang Pilipino na talagang si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nagpa-aresto sa mga yan, matuwa pa di ba? Paano ho? Nung mga panahon nila, ano ba ginagawa nila? Mautog, puro ganun lang ho. Puro paninira lang po, mga kababayan. Hayaan na natin sila dyan kaysa tuluyang magulo ang ating inang bayan.
Di ba? Oh, ngayon sasabihin ng ICC, o sige, kami bahala dito. Makikipag-coordinate naman sa CIDG. Ganon na ganon din po yung kay dating Pangulong Duterte, mga bossing. Sabi nila, kaso, kakasuhan yung mga, nasa na yung kaso? Wala, di ba? Sabi ni WhatsApp, alamin nyo yung Soledad Roa Duterte Memorial Building sa China. Ah, putik na yan. Mukhang may alam tong si WhatsApp no? Mukhang may alam na building si WhatsApp sa mga Duterte Oh, tuloy natin. The two senators were named by the ICC as co-perpetrator in alleged killing during the Duterte administration war on drugs campaign. Lacson said, no, part of the caucus discussion may center to the 1987 Constitution provision on legislative immunity, noting that senators are protected from arrest only during session and only for offenses punishable by 6 years. Ang sinasabi kasi ho dyan, mga kababayan, kapag yung isang senador, ang magiging hatol sa kanya ay 6 na taon pababa, kaya nilang kanlungin yun. Pero kapag 6 na taon pataas, hindi. Medyo na nakakalungkot kasi, mga kasamahan namin, si Senator Bato, kapwa ko pa PMAyer, noon niyang unang naiulat na may arrest warrant at hindi siya pumapasok, ayun, sayang ang pera ng taong bayan. Somehow, maski pa paano, syempre nakakaramdam kami ng sentimiento sa kanilang magiging sitwasyon. Silang dalawa ni Senator Bongo. Kung ako sa inyo, hayaan nyo na yung dalawa na yan. Bakit? Total naman dati, lagi nilang sinasabi na hindi nila hahayaan at hindi nila papabayaan si Duterte